Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sa aming guro na si Ginoong Erwin Bukhan. Ngayon, ang aking iuulat ay kaugnay sa paksa na itinalakay ni Binibining Leonid Payapaya. Pagiging natural ng estruktura ng wika. Ang karaniwang pagkakamali, lalo na ng isang baguhang tagasalin, ang paggaya sa estruktura ng simulaang lingwahe or SL, ay kadalasang nagbubunga ito ng mga pangungusap na hindi tunog natural sa tunguhing lingwahe or TL. Sa Ingles ay karaniwang nauuna ang paksa o simuno sa panag-uri. Halimbawa, sa Ingles ay, "He was delirious with fever, but he clearly recalled the incidents of the afternoon," mula sa A Great Man's Dream ni Paz Latorena. Sa Filipino ay may dalawang ayos ng pangungusap. Una ay ang bata ay tumakbo, pangalawa ay tumakbo ang bata. Sa unang pangungusap, nauuna ang paksa sa panaguri. Sa pangalawa naman ay nauuna ang panaguri sa paksa. Maraming nagsasabi na ang pangalawang ayos ng pangungusap ay mas dinamiko at mas natural. Ang katotohanan ay ginagamit natin ang dalawang ayos ng pangungusap depende sa pangangailangan. Ang unang ayos ng pangungusap na nauuna ang paksa sa panaguri ay ginagamitan ng panandang ay. Ginagamit ang pangungusap na ito sa mga sumusunod. Una, kapag gustong bigyang pansin ang paksa. Halimbawa, "Ako'y munting tinig." Pamagat ito ng isang tula na naging popular na awit sa saling "I am but a small voice." Bakit hindi munting tinig ako ang naging pamagat? Dahil ang ako ang ibig bigyang pansin sa pamagat, hindi ang pagiging munting tinig ng persona ng tula. Pangalawa ay kapag may gustong bigyang diin sa unahan ng pangungusap. Halimbawa, "Madilim pa'y ginising na ako'y ng sunod-sunod na tahol ni Ruben. Ngayoy nasa kamay naming kababaihan ang pagtatanggol sa lupang ninuno." Kung gayoy, hindi mo natatanggap ang balita. Kung minsan, kuwit ang makikita sa halip na ay. Kung gayon, hindi mo natanggap ang balita. Pangatlo ay kapag may pinakilalang bagong paksa. Halimbawa, ang mga sumusunod ay may saguting kriminal sa malubha at sa di gaanong malulubhang krimen. Ang parusang maaaring ipataw alinsunod sa kodigong ito ay iyong napapaloob sa mga sumusunod, mula sa binagong kodigong penal ng Pilipinas na salin ni Cesar C. Paralejo. Pang-apat ay para ipakita ang konstruksyong paralel. "Ang batay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin," mula sa ugoy ng buyan. Panglima ay sa pagbubuod ng nauunang pahayag. Ito ay para ang silakbo ng damdamin sa katatapos na impeachment, gamit ang bawat ayos ng pangungusap sa kabuuan ng diskurso. Bigyang pansin na sa pasalita man o pasulat ng komunikasyon, bawat isa'y gumagamit ng estrukturang naaayon sa ibig niyang ipahayag o sa uri ng diskurso. Sa Ingles ay posible rin ang ayos ng pangungusap na nauuna ang paksa sa panaguri. Halimbawa, "Deep is the night." Ito ay salin sa pamagat ng maikling kwentong "Malalim ang gabi." Tumawag ng pansin ang di natural na ayos ng pangungusap, kaya naging isang bilang pamagat ng salin ang isang maikling kwentong orihinal na nakasulat sa Filipino. Kapag hindi pa sanay ang isang tagasalin, posibleng mahulog siya sa bitag, hindi niya namamalayang sinusundan niya ang estruktura ng pangungusap ng wikang isasalin. Kaya dapat isapuso ang pagiging natural ng daloy ng kanyang salin. Gamitin ang dalawang ayos ng pangungusap sa wikang Filipino depende sa ibig niyang sabihin. Tingnan ang pangungusap na ito. "Nabahala ang mga mamamayan sa pag-ulan ng yelo at buhawi." Batay sa estruktura ng pangungusap, parang dalawang bagay ang ibinagsak ng langit, ulan at buhawi. Ngunit magkaiba ang ulan at ang buhawi. Pumatak o bumagsak ang ulan, samantala ang buhawi ay umiikot na hangin. Maiwawasto ang pangungusap na ito sa ganitong paraan. Nabahala ang mga mamamayan sa buhawi
at sa pag-ulan ng yelo o sa pag-ulan ng yelo at sa buhawi. Bigyan din natin ng pansin ang pariralang na kung saan na paboritong gamitin ng mga di-sanay sa masining na pagpapahayag bilang katumbas ng who, when, at which. They threatened to kill the hostages who were mostly women. Kung isasalin ito sa Filipino, nagbanta sila ng papatayin ang mga bihag na kung saan karamihan dito ay kababaihan. Pangalawa ay he was born in the province where he lived till he was 10 years old. Kung isasalin ito sa Filipino, isinalang siya sa probinsya na kung saan siya naninirahan hanggang 10 taong gulang. Pangatlo ay she spent a fortune for books which she did not have time to read. Kung isasalin ito sa Filipino, napakalaki ng ginastos niya sa mga libro na kung saan ay wala naman siyang panahong basahin. Dahil magkaiba ng kinabibilangan ng mga wika sa pagsalin mula Filipino tungong Ingles, maaring maging isang pangungusap na lamang ang salin ng dalawa o higit pang pangungusap sa orihinal. Ito ang makikita sa salin ng Ingles ng maikling kwentong Empeng Negro ni Rogelio Sicat na isinalin ni Aurora Ibatnag sa kanyang master's thesis na pinamagatang A Translation into English of Two Short Stories originally written in Filipino with an explanation of the translation process. Kung isasalin ito sa Filipino, nang sulatin ang mga kwentong isinalin ay Pilipino pa ang tawag sa wika, hindi Filipino na gaya na itinakda sa Constitution 1987. Halimbawa sa orihinal, napasigaw siya, malakas, napaluhod siya sa madulas na semento. Kung isasalin ito sa Ingles ay he howled in pain, kneeling on the slippery pavement. Gumamit ang orihinal na author ng maikling pangungusap upang ilarawan ang isang maikling na sitwasyon kung susundan ang katulad ding estruktura sa salin sa Ingles. Maaring hindi maging madulas ang salin. Ang paraang segmentasyon. Isang paraang magagamit ang tagasalin lalo na kung nag-uumpisa pa lamang ang paghahati-hati ng orihinal na teksto sa mga segment o bahagi. Tinatawag itong pamaraang segmentasyon at nakakatulong ito sa pagsusuri ng teksto upang mahugot ang kahulugan. Narito ang halimbawa mula sa Today's Revolution, Democracy ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na isinali ni Andres Cristobal Cruz sa pamagat na Demokrasya, Revolusyon ng ating panahon. Iniharap ito bilang isang dalawang proyekto sa pagsalin ni Aurora Ibatnag sa kursong Specialist Advanced Certificate Course in Translation in Southeast Asia, Problems, Techniques, and Procedures na idinao sa Regional Language Center sa Republika ng Singapore noong Hulyo hanggang November 1980. Nakatala ang dalawang pangungusap mula sa orihinal at sa salin at hinati-hati ang pangungusap sa mga bahagi na tinawag na translation units. Pansinin ng bawat bahagi ay may kaisipang ipinahayag, maaring hatiin sa maliliit na unit ang isang pangungusap. Depende sa pasya ng tagasalin upang makatiyak na bawat bahagi ay nabibigyan ng pansin. Una ay, I believe that while he was utilized the presidential powers to dismantle the violent revolution and its communist apparatus, we must not fail our people. We must replace the violent revolution with the authentic revolution, liberal, constitutional, and peaceful. Hatiin natin ito sa maliliit na unit. Sa orihinal, una is I believe. Kung isasalin natin ito, ako'y naninindigan. Pangalawa, that while we have utilized. Sa salin, na bagamat ating ginamit. Pangatlo ay the presidential powers. Sa salin, ang mga kapangyarihan ng Pangulo.
Pang-apat, the dismantle the violent revolution kung sasalin upang lansagin ang marahas na revolusyon. Panglima ay ang and its communist apparatus kung isasalin natin ito at ang makinarya nitong komunista. Pang-anim ay we must not fail our people. Kung isasalin nito, ang ating taong bayan ay hindi natin dapat biguin. Pampito, we must replace. Isasalin ito, dapat nating palitan. Pangwalo ay the violent revolution. Sasalin ang marahas na revolusyon. Pangsiyam ay with the authentic revolution. Isasalin natin ito ng revolusyong tunay. Pangsampo ay liberal, constitutional, and peaceful. Sasalin, liberal, constitutional, at mapayapa. Pansinin na maaari rin sanang gamitin ang paninindigan ako bilang katumbas ng I believe. Ngunit, ginamit ng tagasalin ang mga salitang ako'y naninindigan upang mahuli ang mensahe ng orihinal. Hindi lamang paniniwala ang ipinapahayag ng orihinal na pangungusap, kundi matatag na paniniwala, kaya naninindigan ang ginamit na panumbas. Pansinin din na ginamit ang ayos ng pangungusap na nauuna ang paksa sa panaguri upang bigyan ng diin ang ako sa pangungusap. Gayunman, magiging mas madulas ang daloy kung ang sugnay na we must not fail our people ay isasalin ng hindi natin dapat biguin ang taong bayan. Gayon din, hindi na kailangang isalin ang our sa SL or our people dahil maiintindihan ng taong bayang Pilipino ang tinutukoy rito. Kaya di na kailangang sabihin ating taong bayan. Pangalawa ay, I believe that in our precarious democracy, which tends towards an oligarchy because of the power of the wealthy few over the impoverished many, where remains a bright hope for a radical and sweeping change without the risk of violence. Sa orihinal, I believe. Sasalin nito, ako'y naninindigan. Pangalawa, in democracy as the continuing revolution. Isasalin nito na ang demokrasya ay ang nagpapatuloy na revolusyon. Pangatlo ay that any other revolution. Sasalin na ang ano pa mang ibang revolusyon. Pangapat is unjustified. Sasalin ay hindi makatarungan. Panlima, if it cannot meet the democratic criterion, sasalin ay kung hindi tumutugon sa mga pamantayang demokratiko. Pansinin na naging consistent ang tagasalin sa paggamit ng ayos ng pangungusap. Nauuna ang simuno sa panaguri. Pansinin din ang 1.2 o yung 1.3. Maari kayang hatiin pa ito sa ganitong paraan? Una ay in democracy sa 1.3 as the continuing revolution. Ang sagot ay hindi, sapagkat masisira na ang pagpapakahulugan at ang magiging salin ay maaring hindi na maging madulas ang daloy, gaya ng makikita sa ibaba. Sa 1.2, in democracy, sa salin sa demokrasya, sa 1.3 as the continuing revolution, sa salin bilang nagpapatuloy ng revolusyon. Ang paglilipat ng mga katawagang pangkultura. Ang kultura ay pamamaraan ng pamumuhay at mga manifestasyon nito sa tangi sa isang komunidad na gumagamit ng isang partikular na lingwahe bilang paraan ng pagpapahayag. Sa pagsasaling pampanitikan, mahirap ihiwalay ang kultura sa wika at lipunan. Sa kanilang aklat na pinamagatang Discourse and the Translator, 1990, ito ang tinatawag ni Hatim at Mason na kontekstong panlipunan kung saan nagaganap ang komunikatibong proseso na tinatawag nating pagsasalin. Sa makatuwid, sa pagsasalin ng tekstong pampanitikan, pasalita man o pasulat, mahalaga na ang tagasalin ay hindi lamang bilingual kundi bicultural din, na nangangahulugang nauunawaan niya ang kultura kapwa ng simula ang lingwahe or SL ng tunguhing lingwahe or TL. Natalakay na sa naunang kabanata ang tungkol sa pagsasalin ng mga katawagang pangkultura
May iba't ibang paraan ng pagtutumbas sa mga salitang nakabuhol sa kultura. Depende sa layunin ng tagasalin at sa pinag-uukulan ng kanyang salin o ang kanyang target audience. Kung ang layunin niya ay para ihatid ang ideya ng orihinal na pariralang As White as Snow, ay tamang tumbasan ng busilak sa kaputian, ngunit kung ang layunin niya ay ipasalap sa kanyang mga mambabasa ang kultura ng wikang isinalin, dapat niya ihatid ang mga katawagang pangkultura na nasa orihinal na akda. Kahit hindi kilala ng kanyang mambabasa ang mga bagay na ito, sa makatuwid, siya ang magpapakilala sa mga ito sa pamamagitan ng kanyang salin. Kaya kung hindi ibig ng tagasalin na ipatikim sa mga mambabasa niya ang lasa ng orihinal, ang pariralang As White as Snow ay maaaring tumbasan ng simputi ng niebe o yelo. Upang mapanatili ang katutubong kulay ng kontekstong pampanitikan, maaring panatilihin ang mga pantawag sa mga tao na nagpapakita ng paggalang, relasyon at iba pa. Halimbawa, ang mga Ilocano ay gumagamit ng mga salitang manong, manang, ading, bakit at iba pa upang ipakita kung ang kausap ay nakakatanda o nakababata na nagsasalita. Sa Hiligayno naman ay gumagamit naman ng ka o kaka, totoy o ineng at iba pa. Sa kanyang salin sa Ingles ng maikling kwentong Malalim ang Gabi ni Ponciano B. Pineda ay hindi tinumbasan ni Batnag ang ilang salitang kaugnay ng kultura, na ayon sa kanya ay mahirap ihanap ng katapat na salita tulad ng Diyos ko, ang binigkas sa isa sa mga tauhan. Ayon kay Batnag, hindi mahuhuli ng My God o Oh my God ang matinding damdamin na ipinapahayag na orihinal sa Filipino. Gayon din, pinapanatili niya ang tawag sa paggalang sa mga tauhan sa kwento tulad ng Mang Entong, Empong Menang, Engkong Damaso at iba pa. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.